The Kolkata rape and murder case, which occurred on August 9, 2024, involved the tragic death of Mumita Debnath, a trainee doctor at R.G. Kar Medical College and Hospital in Kolkata, West Bengal, India. Here's a breakdown of the case. The story. On the night of August 8, 2024, Mumita Debnath had dinner with colleagues and retired to a seminar hall after a 36-hour shift at the hospital. The following morning, around 9:30 IST, her body was discovered in the seminar hall in a semi-nude state, with signs of violence. College authorities initially told her family she had committed suicide. 1. The investigation. Autopsy. An autopsy revealed Mumita had been raped and sexually assaulted before being strangled. The report detailed severe injuries, leading doctors and her parents to suspect a gang rape. However, Kolkata police dismissed these claims, and the CBI investigation hasn't found evidence of a gang rape. 1. Arrests. The police arrested Sanjay Roy, a civic volunteer with the Kolkata Police Disaster Management Force, who had been posted near the medical college. He confessed to the crime and was sent to judicial custody. 1. CBI investigation. The Calcutta High Court, dissatisfied with the police's handling of the case, transferred it to the Central Bureau of Investigation (CBI) on August 13. The CBI's investigation uncovered potential cover-ups and financial irregularities within the college and hospital administration. 1. Further arrests. The CBI arrested Sandeep Kumar Ghosh, the former principal of the college, along with other individuals, for alleged financial irregularities and tampering with evidence. 1. Key people involved. Mumita Debnath. The victim, a trainee doctor at R.G. Kar Medical College and Hospital. Sanjay Roy. The primary suspect, a civic volunteer with the Kolkata Police Disaster Management Force. Sandeep Kumar Ghosh. The former principal of R.G. Kar Medical College, arrested for alleged financial irregularities and tampering with evidence. CBI. The Central Bureau of Investigation, which took over the investigation after concerns about the police's handling of the case. Actions taken to solve the case. Calcutta High Court. The court ordered the transfer of the investigation to the CBI, expressing concerns about potential evidence tampering. 1. Supreme Court. The Supreme Court took suo motu cognizance of the case, criticizing the state government and police for mishandling the investigation. They formed a national task force to address safety concerns for medical professionals and ordered the protesting doctors to return to their duties. 1. CBI investigation. The CBI conducted a thorough investigation, leading to the arrest of several individuals, including the former college principal, for alleged financial irregularities and tampering with evidence. The aftermath. Protests. The case sparked widespread protests across India, particularly within the medical community, demanding justice for Mumita and improved safety measures for doctors. 1. National Task Force. The Supreme Court formed a national task force to address safety concerns for medical professionals, particularly women, and to recommend measures to prevent similar incidents. 1. Ongoing investigation. The CBI's investigation is ongoing, and the case remains a major news story in India. This case highlights the ongoing struggle for justice and safety for women in India, particularly within the medical profession. It also raises concerns about corruption and potential cover-ups within institutions. The case continues to generate debate about the need for stricter laws and better security measures to protect women and ensure accountability for perpetrators of violence. Ang kaso ng panggagahasa at pagpatay sa Kolkata, na naganap noong ika-9 ng Agosto taong 2024, ay kinasasangkutan ng trahedyang pagkamatay ni Mumita Debnath, isang trainee doctor sa R.G. Kar Medical College and Hospital sa Kolkata, West Bengal, India. Narito ang paglalahad ng kaso. Ang kwento, noong gabi ng ika-8 ng Agosto taong 2024, naghapunan si Mumita Debnath kasama ang mga kasamahan at nagpahinga sa isang seminar hall matapos ang 36 na oras na shift sa ospital. Kinabukasan, bandang 9:30 IST, natagpuan ang kanyang katawan sa seminar hall, nakahubad at may mga palatandaan ng karahasan. Sinabi ng mga awtoridad ng kolehiyo sa kanyang pamilya na nagpakamatay siya. Isa, ang investigasyon. Autopsiya, ipinakita ng autopsiya na si Mumita ay ginahasa at sexual na inabuso bago siya sinakal.
Ang ulat ay nagpakita ng malubhang pinsala, na nagdulot ng hinala ng mga doktor at ng kanyang mga magulang na ito ay isang panggagahasa ng grupo. Gayunpaman, tinanggihan ng pulisya ng Kolkata ang mga alegasyon na ito, at ang investigasyon ng CBI ay hindi nakahanap ng ebidensya ng panggagahasa ng grupo. Pag-aresto, inaresto ng pulisya si Sanjay Roy, isang civic volunteer sa Kolkata Police Disaster Management Force, na nakapost malapit sa medical college. Inamin niya ang krimen at ikinulong sa ilalim ng judicial custody. Investigasyon ng CBI, ang Calcutta High Court, na hindi nasiyahan sa paghawak ng pulisya sa kaso, ay inilipat ito sa Central Bureau of Investigation, CBI, noong 13 ng Agosto. Natuklasan ng investigasyon ng CBI ang mga posibleng pagtatakip at mga irregularidad sa pananalapi sa loob ng administrasyon ng kolehiyo at ospital. Karagdagang pag-aresto, inaresto ng CBI si Sandeep Kumar Ghosh, ang dating punong guro ng kolehiyo, kasama ang iba pang mga individual, dahil sa mga di umano'y irregularidad sa pananalapi at pagtatago ng ebidensya. Mga pangunahing tao na sangkot. Momita Debnath, ang biktima, isang trainee doctor sa RG Carr Medical College and Hospital. Sanjay Roy, ang pangunahing sospek, isang civic volunteer sa Kolkata Police Disaster Management Force. Sandeep Kumar Ghosh, ang dating punong guro ng RG Carr Medical College, na inaresto dahil sa mga di umano'y irregularidad sa pananalapi at pagtatago ng ebidensya. CBI, ang Central Bureau of Investigation, na nag-over ng investigasyon matapos ang mga alalahanin tungkol sa paghawak ng pulisya sa kaso. Mga hakbang na ginawa upang malutas ang kaso. Calcutta High Court, inutusan ng korte ang paglipat ng investigasyon sa CBI, na nagpapahayag ng mga alalahanin tungkol sa posibleng pagtatago ng ebidensya. Korte Suprema, kumuha ng suo motu cognizance ang Korte Suprema sa kaso, na pinapuna ang pamahalaan ng Estado at ang pulisya sa maling paghawak sa investigasyon. Bumuo sila ng isang pambansang task force upang matugunan ang mga alalahanin sa kaligtasan para sa mga propesyonal sa medisina at inutusan ang mga nagpoprotesta na doktor na bumalik sa kanilang tungkulin. Investigasyon ng CBI, nagsagawa ng masusing investigasyon ng CBI, na humantong sa pag-aresto ng ilang mga individual, kabilang ang dating punong guro ng kolehiyo, dahil sa mga di umano'y irregularidad sa pananalapi at pagtatago ng ebidensya. Ang kasunod, mga protesta, ang kaso ay nagdulot ng malawakang protesta sa buong India, lalo na sa loob ng komunidad ng medisina, na humihingi ng katarungan para kay Momita at mga pinahusay na panukalang pangkaligtasan para sa mga doktor. Pambansang Task Force, bumuo ang Korte Suprema ng isang pambansang task force upang matugunan ang mga alalahanin sa kaligtasan para sa mga propesyonal sa medisina, lalo na ang mga babae, at upang magmungkahi ng mga panukala upang maiwasan ang mga katulad na insidente. Patuloy na investigasyon, patuloy ang investigasyon ng CBI, at ang kaso ay nananatiling isang pangunahing balita sa India. Ipinapakita ng kasong ito ang patuloy na pakikibaka para sa katarungan at kaligtasan para sa mga babae sa India, lalo na sa loob ng propesyon ng medisina. Itinaas din ito ang mga alalahanin tungkol sa katiwalian at mga posibleng pagtatakip sa loob ng mga institusyon. Patuloy na nagdudulot ng debate ang kaso tungkol sa pangangailangan para sa mas mahigpit na batas at mas mahusay na mga panukalang pangkaligtasan upang maprotektahan ang mga babae at matiyak ang pananagutan para sa mga nagkakasama